Check 1. Hello. Isang magandang gabi sa bawat isa. Amen. So tayo po yung pumasimula na sa ating panambahan. Tayo po yung balik sa ating kakawitin. Ay sarap-sarap pa rin sa iyong Panginoon. Maraming pagkakas tayo. Kita
panguna sa ating fellowship. Ipag-pray po natin buhat kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, at ang ating national leader, Pastor Alberto, and Sister Susan Disipeda. Ang mga missionaries, especially ang bansang India, pag-pray po natin na meron pong tumugon sapagkat ito yung titig ng puso ng ating national leader na makapagpadala ng missionary. Maging sa mga regional leaders, ang kanilang mga conference, crusade, pioneer rally, harvesters of coming, panalangin natin ang gawain ng Diyos ay magbigay ng pagtatagumpay. Ang ating iglesia dito sa Las Piñas sa mga obligasyon at responsibilidad, ganun din ang inyong lingkod, ang aking pamilya, maging si Pastor Jet, Sister Karin Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, and Sister Rukaba, Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalinho, Pastor Nap, Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Ruiz. At ganoon din ang Hartis family, Sister Bernita Esteban, Sister Imelda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadin, mga kapatiran natin mga negosyante, at ganoon din kay Brother Gian, Sister Seni Arsadon, patuloy natin ipanalangin ang favor ng ating Panginoon. Sa mga kapatid nating may karamdaman, Gitilio Celesinio for recovery, Leo Hilot for recovery, kay Sister Linda Caba sa kanyang breast cancer na pagalingin ng ating Panginoon, at kay Brother RJ Navarez, meron siyang gallstone, ang Diyos ay gumawa ng himala sa kanilang buhay. Sa mga kapatiran abroad, kay Ella Malinaw, Chini Malinaw, J. Marie Rapsing, Jing Makarai, ganun din kay Belgar Pilarde. Ang pag-iingat ng Panginoon ay naging sumakanila, at sa mga kapatiran nag-a-apply abroad, pag-pray po natin mga kapatid ang favor ng ating Panginoon, especially yung mga aplikante natin sa Taiwan, pag-pray po natin mga kapatid, basta't lagi lang natin banggitin na kasama ang paglilingkod, kasama ang ministry, yung gagawin natin dito ay itutuloy lang rin natin saan man tayo maabot na. Kaya pag-pray po natin ang pabor ng ating Panginoon. Magbukas yan ng pintuan, ang Diyos ay gamitin tayo sa makapangyarihan paraan. Ang ating bansa, patuloy natin itaas, at ganun din mga kapatid, ang ating mga kapatiran nasa malayong lugar, through online, ang favor ng Panginoon ay makamit nila, sila ingatan ng ating Panginoon. Ang araw ng bukas, meron tayong mga plano, meron tayong mga desisyon, itaas natin sa ating Panginoon, at higit sa lahat mga kapatid, kung tayo nakakaranas ng struggle sa ating pong spiritual na buhay, pahintulutan natin ang Diyos malayang makakilos. Kaya ngayong gabi, maaaring naririto ka, pwede bang makita ang iyong kamay na mayroon kang kahilingan sa Panginoon habang lumalapit si Brother Vincent. Sisimulan tayo sa pambukas sa panalangin. Simulan natin papurihan ang Panginoon at itaas na natin ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Hallelujah! Glory to Jesus! Pinupuri ka namin, Panginoon, dinarahilang ka ng iyong pangalan. Ikaw ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan, umilos ka sa mga pangyarihang paraan. Hallelujah. Dakilang Diyos, ngayong gabi muli sama-sama kaming lumalapit, Panginoon, at papakumbaba, Panginoon. Ano man nakikita mong hindi ka nais-nais, hindi mahal sa aming puso. Lord, isinusuko namin sa iyo, Panginoon, ano man distraction, Panginoon, ngayon pa lang hindi makilos in Jesus' name, Panginoon. Dahil ang Diyos, ikaw malayang kumilos ngayong gabi, Panginoon, mula sa bawat tagapanguna, bawat pastor na yung tinawag, Panginoon. Patuloy yung bigyan ng pagtatagumpay at paumunga sa ministry, Panginoon. Ganun din, Lord God, katagpuin mo ang pangailan ng kanilang pamilya, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, iyong iglesia sa mga abutin pang bansa, Panginoon. Ikaw ang manguna, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong kabutihan, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord God, ang bawat isang patuloy na sumusuporta, Panginoon. Pagpalain ng kanilang finances, lalong-lalo kanilang desire, Lord God. Isulong ang iyong gawain, Panginoon. Ganun din, Lord God, ang mga kapatid namin may sakit, Lord God. Gamitin mo ang pangyayaring ito, Lord God. Ihayag iyong kabutihan, Panginoon. Palalimin, Lord God, ang pananampalatayang pagtawag sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang aming dakilang
gagamot, Lord God. Walang mahirap sa iyo, Lord God. Ikaw magbibigay ng kumpletong kagalingan from head to foot, Panginoon. Ganun din, Lord God. Ikaw mag-iingat sa mga kapatid namin na sa ibang bansa, Lord God. Ikaw magpoprotekta sa kanilang hakbang, Lord God. Magbibigay ng direksyon, Lord God. Ilalapit sila sa mga tamang tao, Lord God. Magpapalakas ng alab sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ganun din, Lord God, ang bawat seminaryo nito, Panginoon. Lord, ikaw ang direktang kumausap, Lord God. Kumatakbo sa pangangailangan, Panginoon. Maging ang mga nanonood online, Panginoon. Gamitin mo yung banal na salita, Panginoon. Gamitin mo rin, Lord God, ang mga ngaral, Panginoon. Punuin mo ng wisdom na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lalabas kami sa gusaling ito, taglay ang pagpapalan ng gagaling sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kabutihan mo, sa ilang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At papalangin natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya. Para Panginoon Ama, itaas sa tingkuan, lahat pinasapin ay buwan. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya. Para Panginoon Ama, itaas sa tingkuan, lahat ay masapin, Diyos ay buwan. Amen. Pwede na tayong makaupo. At kumahari lang yung mga bata, palagyan na lang ng upuan, doon lahat sila. No? Para hindi makaabala mga kapatid sa pangangaral. Okay, so lahat ng mga may bata, alam ko ang mga bata yan ay pagpapala galing sa Diyos. No? Okay. So yan ang muna yung ministry. Yung inyong anak, mga kapatid, ay bantayan ninyo. No? Lalo na kapag nasa simbahan. At ang ating pong schedule of worship, Sunday school ay 9 a.m. Tayo po'y magpapasimula. Sunday morning service ay 10 a.m. At maganda, ginagawa ng Panginoon sa umaga. So, meron tayong mga bagong mga kapatid sa ating Panginoon. No? Kaya kung gusto nyo makilala sila, ay dumalo kayo sa umaga. At i-encourage ko rin sila na yung mga dumadalo ng umaga ay dumalo rin sa gabi para naman makita rin kayo. Di ba parehas na? Yun. Amen. Wednesday evening service ay 6:30 p.m. at ang ating panalangin Lunes hanggang Sabado. At Jubilee night natin ay July 4, this coming Saturday. No? Kasama natin yung mga daughter churches na galing dito. Pastors meeting and discipleship ay July 10. Prescott, Arizona Bible Conference, July 13 and 17. Tagum Davao Bible Conference, July 20 and 24. So, masyado tayong abala sa gawain ng ating Panginoon. Next Saturday, mga kapatid, agahan lang ninyo, no? Dahil meron tayong street evangelism. So, sa pangunguna ni Pastor Alan. Kaya, bago tayo mag-Jubilee night, ay may paghayo muna. Kanina, sinimula namin, no, mga kapatid, na kumayo. So, ilan ang tumanggap? Amin. Kaya hindi pa mga kapatid nagpapatanggap, ay nagpapatanggap na kami. No? Kaya, ito yung maganda kasi pinangaral ko pa kanina patungkol sa spiritual rescuer. No? Hindi tayo spectator. So, yun ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, yung mga mananampalataya ay hindi na involved sa evangelism. Kaya kami ni Mrs., konting pahinga lang, sabi ko, sama tayo sa hayo. Kasi hindi naman maganda kung ako yung nangaral, tapos hindi ko ipapakita yung halimbawa. No?
At baka isipin naman ninyo, si Pastor, maayo lang yan pag nasa ibang bansa. Hindi. Doon tayo binubuo. Okay? So, tulungan tayo ng Panginoon. Kaya gagawin natin yun, mga kapatid, para umabot ng mga kaluluwa. So, sa pagpapatuloy ng ating gawain, makakapakinig kayo ng testimony at report, no? Yung mga kasama ko sa Taiwan. Ano yung experience ninyo na hindi nyo naranasan dito? At ano yung may papanghamon ninyo? Sa dalawa ito, si Sister Lita, ganun din si Sister Susan. No? Kaya, mga kapatid, so, yung naranasan ninyo na first time ninyo na nakaranas doon, unahin natin kung sino yung bata mauna. Okay, palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Isang pagpalang gabi po. Ang ipapatotoo ko po yung na-experience ko po sa Taiwan. Unang-una po talaga, hindi lang po spiritual, masasabi ko kung lumakas ako, hindi physical. Hindi ko po akalain makapaglakad ako ng makapaglakad ng malayo. Dito po, hindi ko po nagagawa yun. Pero sa Taiwan po kasi kahit sasakay ka ng bus, sasakay ka ng MRT, talaga pong maglalakad kayo. At sa paghayo po, nakakatuwa po doon, nakaka-encourage kasi po ang sisipag pong humayo ng mga kapatiran doon. Bukod po sa pagiging generous nila, talaga pong nag-aalap sila. Pero yun po, ang Sunday service po is 10 o'clock. Pero bago po mag-service, hahayo muna. Tapos, pagkatapos po, ang susunod na service is 2 o'clock. Pagkatapos po ng 2 o'clock service, hahayo po uli kami sa hapon. Kaya nakakatuwa po na nakakapamasyal kami, tapos yung pong mga ibang araw, lagi pong may Bible study, kasama po yung mga kapatirang mga caregiver, na kasama po yung kanilang mga inaalagaan. At maging po yung mga ano nila, hinihi po din po ng Panginoon. Kasi po pagdating po ng may mga service, lalo po yung mga ano ni Sister, yung amo ni Sister Ana, talaga pong itinataboy pa siya para umalis. Nang dapat po, hindi po siya, yung iba po hindi nalalabas ng gabi, siya po talaga itinataboy pa ng kanyang mga amo para puntahan po kami. Kaya nakakatuwa po, talaga pong hinihi po ng Diyos ang ano. Tsaka napakadami pong attendance. Marami pong Pilipina pag linggo, so marami rin pong babahaginan ng salita ng Diyos. Nakakapamasyal po ako sa mga park, pero at the same time, humahayo din po. Kaya nakakatuwa po, yung kung hindi nagagawa dito, yung hindi ko nagagawa dito, nagagawa ko po doon. Sa Diyos po ang kapurihan at nawa po'y magpatuloy pa, panalangin ko po. Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ako rin po ay nagpapasalamat po sa aming pagpunta po doon sa Taiwan, sa ginawa ng Panginoon, sa aming ministry. Nagpalakas ang Panginoon sa mga kapatiran namin sa Taiwan. Saka nagpapasalamat ako na bago ako umalis, sabi ko, Lord, pagpapasting ako. Kasi nung pagpunta ko doon, yung maraming mga aberya na nasan ko, kaya sabi ko nga parang ayaw na bumalik doon. Kasi parang ako na dumaan sa immigration ba yun? Tapos ngayon, yung passport ko, ganyan-ganyan ko siya. Ayaw, hindi ako makalabas. Kaya parang natakot ako bumalik. Sabi ng mga bata, Ma, huwag kang matakot, ano lang yan, para magkaroon lang daw ng yung experience na sige lang, sabi ng mga anak ko. Tapos yung pagbalik ko doon, talagang nakita ko po yung pagsama ng Panginoon sa amin. Wala pong aberya po, talaga alam ko na po yung gagawin. Tapos, di-interview ako sa may immigration, sabi sa akin, Nay, sabi niya, nagtatrabaho ka ba doon sa Taiwan? Sabi
kumilos siya sa pangangaral doon sa Taiwan, sa mga kapatiran. Nag-apoy sila, lalo higit yung may mga pangangailangan na yung matapos na yung kontrata nila. Pero nagpanawagan si pastor na sabi, lumapit ka, alam ko may gagawin ang Panginoon sa buhay nila. Nagpapasalamat po ako nung time na yun, tapos Monday, nagkaroon na ng employee yung kapatiran natin doon sa Taiwan. Kaya nagpapasalamat po ang kapatirang ito na tunay na may ginagawa ang Panginoon doon. Na-bless din po kami na imbis na sila yung pagpapalain kami po, na-bless kami sapagkat tunay na yung mga manampalataya doon. Talaga yung puso nila, yung nagagaan kami, talaga nasikaso kami ng mabuti. Tapos, pag-uwi ko, hindi kami namili kasi wala naman kami pera na ipamili doon. Pero alam mo ginawa, binihisan pa kami. Kaya hawak doon si pastor, dito naman kasama ko yung kapatiran. Sabi ni pastor, naku yung asawa ko, sabi niya, parang binihisan daw. Tapos, pinag-ano pa yung buhok ko, ginawa mo pa. Sabi ni pastor sa mga kapatiran, talagang puno-puno ng kagalakan kami. Kaya, pag may time kayo, pag niyaya kayo sa mga para naranasan niyo yung aming naranasan, pero na pagbalik namin loob ng Panginoon sa Chinese New Year, sinabi ko na doon na magbabalik kami, sasama ka namin. Yun lang, talagang masaya. Kung hindi kami sa ministry na nagpagamit ng Panginoon, siguro hindi ako nakapunta doon. Napunta naman pero minsanan lang. Pero purihin ng Panginoon dahil sa ministry, naranasan ko po yung gawa ng ating Panginoon, pinagpapala niya po kami. Kaya sa Diyos po ang kapurihan. Amen. So, salamat sa panalangin niyo at sa suporta at napakagandang ginawa ng Panginoon. Naging instrumento kami para mapasigla yung ating iglesia sa Taipei, Taiwan. Kaya ipag-pray ninyo, lalo na yung Sinchu. Kaya yung mga aplikante natin, gagawa tayo ng paraan para doon kayo ma-assign. So, meron din tayong mga kaibigang pastor na i-endorse na nila yung kanilang mga church member na naroon din sa Sinchu. At ang maganda rito, mga kapatid, may mga kapatiran tayo na susuporta, aalalay sa ating mission work. At isa rin katunayan dyan, yung kapatid natin kaganina, pagtapos kumangaral ay lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, ano yung may tutulong ko sa church? Sabi ko sa kanya, kailangan namin ang isi-send out at kasabay nun ay pananalapi. Kaya sabi niya, Pastor, so magsabi ka lang. Kaya tutulong kami. At isa sa gusto kong sabihin, mga kapatid, nung nandun ako, meron pong isang babaeng Taiwanese na pumasok. So, hindi siya nakakaintindi, pero ang maganda rito, may kapatiran tayo, ini-interpret sa Mandarin, kaya napapaliwanag. Kaya pagtapos niya mangaral, sabi niya na-bless ako, kasi marami siyang napupuntahan, pero doon yung nakita, na yung spirit niya, tsaka yung spirit ng ating church ay nag-a-align, no? Ay sabi niya, ito yung hinahanap kong simbahan, yung umaakoy. Kaya, kinabukasan, may paghayo, sumama siya, nag-testimony. Tapos, sumunod na gawain, dumadalo na siya at nakipag-usap siya sa akin. Sabi niya, Pastor, nag-bless ako sa buhay mo. Lalo na yung binanggit ko na nagpaplano tayo na abutin ang Sincho, balikan ang Sincho, mga kapatid. So, nung pagdating sa pagbibigay, yung ating pastor doon ay mayroong inabot na sobre sa akin. Sabi niya, Pastor, si Sister Sue,
nag-pledge para sa CQ. Kaya sabi ko sa kanya, saka ko na kukunin kasi wala pa naman tayong gawain doon. Kaya sabi ni Pastor Reynaldo Rebuledo, hindi pastor, sabi niya, kunin mo na yan, pagbalik mo ng Pilipinas, hamunin mo ang mga kapatiran sa Pilipinas. No? Kaya yung sobre, hindi ko sinisira, nandiyan yan. Actually, gagamitin ko yan sa Jubilee Night natin na panghamon. No? Isipin mo, Taiwanese, gustong-gusto nila na makapasok ang Ebanghelyo sa kanilang bansa. Kaya meron siyang puso pagdating sa ganong bagay. At isama rin ninyo sa prayer dahil meron siyang inheritance na kapag na-claim yun, ay tutulong siya sa ating church dun sa Taipei. No? Kaya ito yung nagagawa ng panalangin. Kaya mga kapatid, dito pa lang ay magtatanim na tayo ng pananampalataya. Kaya hinahamon ko kayo, no? Yung mga mag-abroad, tutulong kami pero sa CQ. No? Yung ginagawa ninyo na paglilingkod, tuloy nyo roon. At yung ministeryo na ginagawa nyo rito, ituloy nyo roon. Baka kayo yung gagamitin ng ating Panginoon na magkaroon ng gawain sa lugar na yun. Hallelujah. Kaya huwag tayong matakot. Hakbangan natin ito na may pananampalataya. Kaya yung ating plano, pwedeng mapabilis, pwedeng mapalagal. Depende yan sa tao kung sino yung may conviction. Pero kung ako tatanungin nyo, sabi nga ni Sister Susan, kung walang pupunta, tayo na lang. Tayo na lang. Kaya, sabi ko, pag-pray natin yan. No? Pag-pray natin. Kaya, asahan ninyo, mga kapatid, na tatrabawin na natin yung sityo. No? Ipag-pray ninyo. Hallelujah. Kaya kumuha na kayo ng passport. Madir, kumuha na ng passport. Sana bago man lang dumating si Jesus Christ ay makapunta tayo ng Taiwan. No? Amen? Hallelujah. Panahon na ito na malalaki na yung ating mga profession. Panahon naman ito na enjoy na natin yung buhay. Mag-relax na. Mag-relax na. Ito yung kailangan natin. Hallelujah. So, maging faithful lang ha. Maging faithful. At ipanalangin lang din ninyo kaya yung mga aplikante natin, nandiyan lang naman yung inyong requirements. Timing lang. Gagawa tayo ng paraan. No? At yung connectivity, maliban doon, sa mayroon tayong kakilala rito, may mga kapatiran tayo roon na willing tumulong. Pero pakiusap ko lang, maging tapat ka rito. Kasi hindi kita papadala roon kung hindi ka tapat. Iba labanan doon sa Taiwan. No? Iba. Kaya mga kapatid, kailangan mataas yung ating spiritual. Ang focus natin doon, itaguyod ang pamilya at makabukas ng gawain. Amen? Praise God. Tayo magbibigay sa ating Panginoon. Pangunahan tayo ni Brother Gian sa paglikom ng ating handog at kayo. Halika mo na. Lord, maraming po salamat sa araw na ito. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Lord, buksan niyo, Panginoon, ang aming puso at isipan niya ang makinig ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay. Pagpalaan mo, Panginoon, ang bawat isa. Maraming po salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Brother Gian, pwede sa Taiwan to. Akin na magbigay. Bye.
beginning verse 7 hanggang 9 sa ating mga Biblia. At ganito po ang pagkakasabi. Dalawang bagay ang hiniling ko sa iyo, huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at mga kasinungalingan. Huwag mo kong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Kahit po'y saglit na yuko at manalangin, Panginoon, buksan mo ang aming espiritual na kamalayan, banal na espiritu, mangusap ka, at inihingi namin ang iyong salita, magbigay kalakasan sa aming espiritual na buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang panalangin ito ni Agor ay tatawagin kong mapanganib. Bakit mapanganib? Dahil sa lumat ito sa likas na hiling ng tao. Unang pag-usapan natin mga kapatid, sino ba si Agor? Siya po ang sumulat ng Proverbs chapter 30. Hindi siya tanyag na tulad ni Solomon, ngunit kapansin-pansin, inilagay ng Diyos ang kanyang mga salita sa kasulatan. Bakit ganito ang panalangin ni Agor? Dahil naunawaan niya ang isang bagay na hindi nauunawaan ng marami. Na kapag humingi sa panalangin ay marami. Na kapag humingi sa panalangin ay labis-labis. Kaya nakita niya ang dalawang panganib. Unang panganib, mga kapatid, ang panganib ng kasaganaan. Sabi niya rito, baka ako ay mabusog at magkaila sa iyo. Mga kapatid, ito ang problema sa maraming mga mananampalataya. Yung makalimot sila sa ating Panginoon. Hindi ko makalimutan nung bago pa lang kalilipat ng church natin dito, kasi talagang malaking adjustment. Galing tayo sa renta na mababa, pagkatapos lumipat tayo rito, so times 3. Kaya kailangan pa ng 3 buwan. So talagang nagpapasimula. Kaya yung aking pangangaral noon ay puro hamon, puro himala, lalo na pagdating sa pananalapi. Kaya lagi akong nag-pray for miracle money. So may kapatiran doon na ang sabi niya, Pastor, makapag-abroad lang ako. Kung ano yung wala rito, ibibigay ko. Kasi wala pa tayong drum set noon. Kaya ako naman, dahil nag-ministeryo tayo, so nilehans ko. Sabi ko, Lord, pa-abroadin mo. Payak-iyak pa siya. Lord, maka-abroad lang ako. Promise ko, tutulungan ko yung church. Eh, pagtapos ko manalangin, sabi niya sa akin, Pastor, unang sweldo ko, bibili ako ng drum set. I-donate ko sa simbahan. Yun, awa ng Diyos. Hanggang ngayon, kahit stick ng drum, walang dumating. No? Ito ang problema. Kapag pinagpala na, ito ang problema. Kapag maganda na yung kanyang kalagayan, no? Nalilimutan na ang ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, gusto kong ipaunawa sa inyo na hindi lahat ng pagpapala ay ligtas sa lahat ng tao. Kapag sobra ang pagpapala, may panganib na mawala ang pagdepende natin sa ating Panginoon. Kaya dito sa ating tekstong binasa, si Agor
Hindi niya kinatakutan ang kayamanan. Ang kinatatakutan niya ay ang pagmamataas na maaring idulot ng kayamanan. No? Kaya karamihan sa nakita ko rito, naging karnal. Nung mahirap siya, spiritual siya, pero mga kapatid, nung umangat ang kanyang buhay, pinagpala na siya, naging karnal. Yung iba nga, hindi na ako kilala eh. Yan ang nakakalungkot. Nabanggit ko ito para baguhin mo yung panalangin mo. Baka siguro ang panalangin mo, Lord, pagyamanin mo ako. Baka ang iba naman sa inyo, Pastor, pag-pray mo ako kasi tumaya ako sa loto. At pag nanalo ako, may bahagi ang simbahan. Kita mo, dinamay mo pa yung simbahan. Dinamay mo pa pati ang pastor mo. So, maging maingat tayo. Akala kasi natin, basta tingin lang tayo ng hingi. Pagpapalain mo ko, pag yumaman na, mga kapatid, kapanganib yan kung hindi mo kayang dalhin. Ikalawa, ang panganib ng kahirapan. Sabi rito, baka ako naman ay maghirap at magnakaw. Alam niya, ang matinding kakulangan ay maaari rin maging tukso sa kasalanan. Kaya hindi rin siya humingi ng kakulangan, kundi ng sapat lang. Kaya nais kong mangaral ngayong gabi sa paksang not too much, not too little. Si Agor ay may ibang panalangin. Sabi rito sa ating tekstong binasa, Panginoon, huwag mong ibigay kahit ang mabuting bagay kung ilalayo naman ako nito sa iyo. Meron na bang nakapanalangin ng gano'n? Si Agor, ito ang kanyang panalangin. Ito ang panalangin ng isang taong mas mahal niya ang presensya ng Diyos kaysa sa tagumpay. Marami tayong mga kapatiran na nakabase sa type mga potensya, mga marurunong, na pwede sila, mga kapatid, para sa mayayamang bansa. Merong kapatiran doon na nagkwento sa akin, nag-apply siya ng trabaho sa Canada, tanggap na siya. Pero hindi niya maiwan yung type pictures kasi doon siya ginagamit. At inisip niya, baka pag napunta siya roon sa bansang iyon, ay mag-backslide siya. At meron din isang kapatiran doon. Matagal na siya na nananatili roon kasi ang factory worker ay 12 years lang. Kaya ang ginawa niya, bago mag 12 years, nag-resign siya at pumasok siya, mga kapatid, ng caregiver. At nung ako ay nanalangin doon, nanawagan ako na ang Diyos ay maghimala anuman ang kahilingan, lumapit siya. Kasi pag nandun ka sa Taiwan, 60 days lang ang kailangan para makahanap ka ng employer. Kung hindi, ay babalik ka sa Pilipinas. So mga kapatid, nung nanalangin ako roon, pinag-pray namin ang kapatiran ito. Nung kami ay nakabalik na rito sa Pinas, itong last Friday, bumalik kami rito ng Wednesday. So Friday, tumawag siya sa akin, nag-chat siya, sabi niya, Pastor, meron na akong nakuhang employer. Meron na akong nakuhang employer. Because sa kanya, yung experience mo, pwedeng pumunta sa mga mayayamang bansa. Oo, Pastor, pwede yun. Kasi gano'n naman talaga, yung karamihang mga OFW, stepping stone lang nila ang Taiwan para makarating ng mga mayayamang bansa. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, ang bansang Taiwan ay maganda. Maliban sa ekonomiya, bukas na sa salita ng Diyos. Kaya yung mga Pilipino na makasalubong namin, pag pinag-pray namin,
Mga kapatid, tumatanggap. Sabi ko nga sa inyo, sa 10 na masyera namin ang salita ng Diyos, isa lang ang tatanggap. Mga kapatid, at ang Taiwan, number 1 ngayon, ang healthcare. Tinalo na nila ang South Korea. Mga kapatid, kaya I love Taiwan. Kaya pag nandun kayo sa immigration, tatanungin kayo, bakit gusto mo dito sa Taiwan? Yun na lang yung sagot mo, I love Taiwan. Wala nang question, papapasukin ka na. Gusto nila. Kaya maliban na may trabaho ka, mga kapatid, nakakapaglingkod ka pa sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayon pong umaga, ngayong gabi, pag-usapan natin, una, the danger of success without dependence. Ang panganib ng tagumpay ng walang pagdepende. Sabi rin sa ating tekstong binasa, baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo. Karamihan kasi pag kumakain ng masarap, nakakainom mga kapatid ng mamahalin na gusto niya, nakakalimutan niya na ang Diyos. Pero kapag ang pagkain tuyo, o kaya yung praise the Lord, naranasan niyo ng magulang ng praise the Lord. Ano yung praise the Lord, Pastor? Yung kanin, pagsubo mo ng gano'n ng kanin, praise the Lord. Kaya umulang ka na ba ng praise the Lord? O naranasan mo na ba rin na ang appetizer mo rin ay hallelujah? Na pagkatapos mo kumain, puro hallelujah, hallelujah. Kaki nyo lang narinig yun kasi naranasan namin yun sa ministry. At maraming mananampalataya, pag ang hapagkainan, mga kapatid, ay tuyo. Kung manalangin yan, paiyak-iyak. Banal na Espiritu. Maging lasang lechon. Talagang inuuga niya yung plato. May paiyak-iyak pa. May palehans-lehans pa. Kasi ang ulam tuyo. Pero kapag lechon, hindi na nakakapanalangin. No? Pag kumakain na ng masarap, hindi na nakakapanalangin, hindi na nakakapagpasalamat. Kaya ito yung sinabi nito, baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo. Kaya ang pinakamalaking kaaway ng pananampalataya, hindi yung palaging kahirapan. Minsan ito ay tagumpay. Na pinagpapala na, unti-unting nabawasan na ang pagdepende sa Diyos. At ang iba ay bubusang humiwalay na. Kaya ito'y babala. Maraming lingkod ng Diyos ang bumagsak, hindi sa panahon ng kakulangan, kundi sa panahon ng tagumpay. Maraming ministry at blessing ang nagsimula sa tuhod, ngunit nagtapos sa talento at performance. Meron lang akong gustong ipanood, mga kapatid. Gagamitin kong illustration ito. Okay, thank you. Yung asawa, umaapoy. At itong lalaki, mga kapatid, wala na siyang maramdamang sigla. Kaya yung babae, gusto niya, ipanalangin niya na bumalik sila dun sa apoy, sa sigla ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya kahit anong gawin ng asawa, mga kapatid, hindi siya mahamon. Hanggang isang araw, ang umapoy, no? Ang umapoy, mga kapatid, yung kanyang lampshade. Kaya nagulat siya. So, tumakbo siya.
Ito yung realidad ko minsan. Pag may malaki ka ng bahay, nakakakain ka na ng masarap, may matagumpay ka ng negosyo, nakakapunta ka na ng ibang bansa, no? Wala mong alam, wala nang apoy sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang pananampalataya na pinagpapala ng Diyos ay nasa panganib kapag nagsimulang magtiwala sa kakayanan kaysa sa Espiritu Santo. May nakapagsabi nga ng ganito, the greatest danger of success is the illusion that we achieve it without God. Ang presensya ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa pagpapala ng Diyos. Kaya dapat kauhawan mo, mga kapatid, ang presensya ng Diyos. Hindi ka dapat nababago ng mga pagpapala. Nakarinig ka na ba ng taong maprinsipyo sa buhay? No. Na sinabi niya, nung panahon, mahirap na yung pwede mong gawin sa akin yan. Pero ngayon, mapera na ako, hindi mo na pwedeng gawin sa akin yan. Meron pa ng ganun. Mga kapatid, ang nais ng Diyos kahit may pera ka, kahit pinagpapala ka, nakakakain ka ng masarap, nararating mo ang gusto mong marating, huwag kang buliwanay sa Diyos. Ano na, nakikita ko sa inyo, mga potential kayo rito. At totoo lang yan, may mga milyonaryo akong kausap dito na nakaupo na. Pero ang pakiusap ko lang, huwag kang babasay. Huwag mong ipagpapalit yung pera sa presensya ng Diyos. Kahit may bahay ka na. Amen? Ito yung ayaw ng Panginoon na mangyari. Kaya maging maingat ka sa panalangin mo. Kaya kung minsan yung panalangin natin, pagdating sa prayer, mas marami. Mas malaki ang faith natin. No? Pero maging maingat ka. Kaya hindi lang basta panalangin ng panalangin. Kasi baka yung iba sa inyo parinig na. Katulad yung asawa ng pastor na kakilala ko, may nag-tights ang malaki. Bakit alam ng asawa ng pastor? Kasi siya tagabilang ng offering. Ay ang ginawa ng asawa ng pastor, inaumagahan, nag-pray siya. Habang si pastor ay nakaluhod sa pulpito, nagpipray. Siya naman kumuha ng upuan, katabi-katabi rin dito at nanalangin. Alam niyo panalangin niya? Baka ito rin panalangin mo. Panginoon, hipuin mo si pastor na ibili naman ako ng bagong rep at washing machine. Parinig na. Number 2, the danger of possessing more than we can handle. Sabi rito, huwag mo kong bigyan ng kayamanan. Hindi tinanggihan ni Agor ang pagpapala. Tinanggihan niya ang pagpapala na hindi niya kayang dalhin. Kaya hindi lahat ng kayang ibigay ng Diyos ay kaya natin pangasiwaan. Amen. Hindi lahat ng dagdag ay pagpapala. Hindi lahat ng pagtaas ay pag-unlad. Minsan, ang pinakadakilang biyaya ay yung eksaktong sukat na alam ng Diyos ang kailangan natin. Kaya mali mong maitanong, bakit ang pangangaral mong pastor ay tumutukoy sa pagiging sapat lang? Hindi tayo preacher na katulad ng ibang mga preacher na prosperity preacher.
Hindi. No? Alam niyo mga kapatid kung bakit ito yung nais kong ipangaral at nais rin ng Diyos. Yung meron ka, dapat makontento ka na. Yung pag humingi ka, dapat sapat lang, huwag kang magdumabis. No? Bakit? Kasi nais ng Diyos tayo po ay maging matatag. Kasi tayo ay nabubuhay na sa huling panahon. May lindol, digmaan, kalamidad, at krisis. Kaya kung sanay ka sa kasaganaan at hindi sa sapat lang, mahina ang iyong pundasyon. Ay marami ako nakitang mananampalataya nung dumating ang pagsubok mga kapatid, nang lamig sila, iba tumalikod na. Kasi, ibinasi niya ang kanyang paniniwala at paglilingkod patungkol sa kasaganaan. Kaya ang punto ko rito ngayong gabi, ang kalooban ng Diyos ay laging mas mabuti kaysa sa ambisyon ng tao. Nang bago pa tayo mananampalataya, ang madalas nating panalangin ay, Panginoon, pagpalain mo ako. Ngunit habang tayo'y lumalangin, ang karanasan sa Diyos, nagiging katulad na ni Agor ang ating dalangin. Panginoon, hindi ko na hinihiling ang pinakamalaki. Hinihiling ko lamang ang anumang magpapanatili sa akin na tapat hanggang wakas. Ito yung panalangin ng mga matured na Kristiyano. God is more concerned about what success is doing to us than what success is doing for us. Kaya mga kapatid, huwag kang humingi ng labis na hindi mo kayang hawakan. Diba may kasabihan, mabibitawan mo. At ang madalas mga kapatid na nabibitawan natin ang Diyos. At yung binigay ng Diyos, niyakap na natin, niyapos na natin. Yaman, pera, fame, kasikatan. Hindi ko makalimutan mga kapatid, yung pizza ni Sister Susan. Katulong siya sa bahay. Isa sa pinakamayaman sa Baclaran. May-ari siya ng palengke. Nung nasusunog yung palengke, ang sabi yung pizza ni Sister Susan, kailangan na nating lumikas kasi masusunog na tayo. Ang sabi ng kanyang amo, hindi ako aalis. Kasi yung pera pala, naroon sa ilalim ng kanyang kama. So, yakap-yakap niya. So, sa madaling salita, nasunog siya kasama ng kanyang pera. Meron pala gano'n. Gusto ka nang itangkas ng Diyos, gusto ka nang sabitin ng Diyos, gusto ka nang iligtas ng Diyos. Pero ayaw mong bitawan ang pera. At totoong sinabi ng Biblia, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya pag hindi ka marunong mag-handle nito, sisirain niya ang relasyon mo sa Diyos. Sisirain niya ang relasyon niyo mga kapatid. Sisirain niya ang relasyon niyo bilang magulang o bilang magkakapatid sa pananampalataya. Maraming nag-away, maraming nasirang relasyon dahil sa kayamanan at sa pananalapi. At sa aking pagtatapos, the danger of losing God while gaining everything. Ang panganib ng pagkawala ng Diyos habang nakukuha mo ang lahat. Ay sabi rito ni Agor, pakainin mo lamang ako ng pagkain na uukol sa akin. Ito ang puso ng panalangin. Hindi niya hiniling ang maximum, hiniling niya ang optimum.
Hindi ang pinakamarami, kundi ang pinakaligtas para sa kanyang kaluluwa. Sa Exodus chapter 16, ang mana ay sapat lamang para sa bawat araw. Kapag nag-ipon sila ng higit sa itinakda ng Diyos, ito'y nasisira. Itinuturo ng Diyos ang prinsipyong ito. Mas mahalaga ang araw-araw na pagtitiwala kaysa sa malaking imbakan ng seguridad. Kaya kung sinasabi ko, okay na ang buhay kasi meron akong savings, meron akong ipon. Huwag kang magtiwala dyan. Amen? Magtiwala ka pa rin sa Diyos. Kasi nasabi mo, hindi ako mauubusan. Na sinasabi mo kahit magkagutom, magkaroon ng trahedya. Sapat ito. Huwag kang magtiwala dyan. Magtiwala ka sa Diyos. Yung aking anak na factory worker sa Taiwan, meron siyang ka-roommate, backslider ito. Ang ginagawa niya, mga kapatid, kasi hindi na siya nakakapagbayad ng ikapo dahil backslider. So, ang ginagawa niya, iniipon niya yung pera niya. Kasi sa Taiwan, hindi pwedeng dumami yung pera mo. Kundi dapat, kung magkano yung sweldo mo, doon lang. Kaya kung may savings ka na higit ron, pwede kang ma-question. So, ang kanyang ginawa, merong karton ng sapatos, doon niya inilalagay yung kanyang savings. Hanggang isang araw, naisipan niyang linisin yung kanyang beddings, yung kanyang kwarto. So, nakalimutan niya, naitapon niya yung inipon niyang pera, naitapon niya sa basurahan. Sa kanya lang naalala, ilang araw nang nakalipas din yung hinahanap niya. So, nakuha na ng basurero, siguro, ganun lang nangyari. So, ang point ko rito, mga kapatid, yung ilang taon niyang inipon, at siguro inisip niya, mababawasan ako dahil magbabayad ako ng ikapo. Ay nakaipon siya. Pero tignan nyo, anong nangyari? Wala ang proteksyon ng Diyos sa kanya. Ano ba sinabi ng Malakias chapter 3 verse 10? Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Nananakawan. Sa paano paraan? Sabi rito, sa hindi pagbibigay ng ating ikapo. Verse 8. Nananakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kaya maliwanag na tanong dito at maliwanag rin na sagot. Paano ba nanakawan ng Diyos? Nasa langit siya. Sabi roon, kapag hindi ka nagbabayad ng iyong ikapo, nananakawan mo ang Diyos. 9. Kayo'y nakasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawa sa makatwidbagay nitong buong bansa. Kaya wala roon yung pagpapala kundi ang sumpa. Verse 10. Dalhin niyo ang ibong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aming bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya tapat ang Diyos, mga kapatid. Pag sinampalatayanan mo ito, makikita mo yung pagpapala ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, church, ang sapat ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa sobra ng tao. At huwag mong ariin na kaagaw mo ang Diyos. At huwag mong isipin na kapag nagbibigay ka, kabawasan sa'yo. Mali! Ang totoo yung pag nagbibigay ka sa ating Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, pinoproteksyonan ka niya. Iniingatan ka niya sa mga malakatma. Kaya yung ginamit kong ilustrasyon, backslider siya.
Ano ba nga asahan mo sa tumalikod? Kung hindi nga nakakadalo, di mas hindi magbibigay ng pera. O hindi ibibigay ang para sa Panginoon. Ano nangyari? Yung inipon niya na uwi sa walang saysay. Kaya ang Israel ay madalas naalala ang Diyos habang nasa ilang. Ngunit ang makapasok sa promised land, madalas nilang makalimutan ang Diyos. Ganyan ang tao. Pag may pagsubok, tumatawag sa Panginoon. Pag pinagpala, nakakalimutan ang Diyos. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay umabot na sa antas ng katatagan, ang panalangin ay hindi na, Panginoon, palakihin mo kami, kundi, Panginoon, huwag mong hayaang mawala ang apoy na nagdala sa amin dito. The worst tragedy is not losing money, members, or ministry. The worst tragedy is gaining all of those and losing intimacy with God. Mga kapatid, meron akong nakausap na member sa Taipei, Taiwan. Bago siya napunta roon, galing siya sa ibang fellowship na mali ang katuruan. Kasi doon, yung pastor nila, kapag may alahas ka, dapat daw ibigay mo yun sa Panginoon. Kaya yung hikaw niya, singsik niya, pulseras niya, kwintas niya, binigay niya lahat sa pastor. Kaya nung sumunod na dumalo, wala na siyang maibigay kasi wala na siyang alahas. Kaya ang sabi rin ng pastor sa kanya, wala na ang Holy Spirit sa iyo. Biro mo, birthday ng pastor, kailangan magbigay ka. Birthday ng asawa ni pastor, kailangan magbigay ka. Birthday ng anak ni pastor, apo ni pastor, dapat magbigay ka. Kaya sa loob ng simbahan, may scam na rin eh. Mga professional beggar, mga pastor, mga kapatid, nakabarong, nakakurba. Kaya nung napunta siya sa Father's House, nilehan siya ng ating pastor, nakapagsalita siya ng ibang-ibang wika. Napusko siya ng banal na espiritu. Wala siyang alahas. Ito yung sinasabi ko, pag napunta ka ng ibang bansa, hanapin mo Father's House. Kasi pag napunta ka sa ganitong mga simbahan at maka-encounter ka ng ganitong pastor, ubus lahat ang meron sa iyo. Pero tignan mo, sunod pa rin sila, bigay pa rin sila ng bigay. Samantalang tayo rito, maghahamon lang naman ako pag may kailangan. Ayaw mo magbigay. Subukan mo ko, pastor. Hindi nga. Kasi kaya pinangaral ko ito dahil i-remind ko sa inyo. May pledge tayo. Naalala ba ninyo? Kasi yung church natin sa Muñoz, mga kapatid, nakakuha na ng simbahan, 20,000. Ay, hindi kayo masaya. Eh, dapat papunta ako ng Guam Conference. Nakapasa ako sa US visa, pero yung kasama ko na-deny. Kaya sabi ko, hindi na ako tutuloy. Eh, sakto naman, yung church natin doon, nakakita ng simbahan. Eh, sabi ko sa kanya, magkano yan? Sabi niya, pastor, 20,000. Eh, yung pamasahe ko na lang, binigay ko na lang sa kanya. Eh, sabi ko sa kanila, kakausapin ko yung mga pastor, pagtutulong-tulungan natin para sa down payment. No? At yung mga upuan natin dito na sobra, nandun na.
Kaya itong July 4, mag-jubilate tayo, kulang sa upuan yan, kailangan natin. Kaya nire-remind ko lang, mga kapatid, sino tutulong? Ay, Sister Christian yun na lang ibigay. Kasi puspos ng Holy Spirit yan. Maging kabahagi kayo, mga kapatid, maging kabahagi kayo. Subukan mo ang Panginoon. No? Humakbang ka na may pananampalataya. Mga kapatid, baka makita niyo si Sister Susan, naninilaw, yung sisig, pulseras. Peke yan. No? Huwag kayong maniwala ng peke. No? Natuwa lang yung mga kapatiran doon, binihisan siya. Kaya sabi ko nga, tinan mo itong mga kapatiran dito. Kasi ganun pa sa ibang bansa eh. Namimiss nila yung magulang nila. Eh nakita nila si Sister Susan. Sabi niya, parang nanay ko na lang dito. Kaya ang trato sa kanya ay nanay na rin. Kaya habang siya'y nakaupo, nilalagyan ng ipit, binibihisan, no? Binigyan ng damit, binigyan ng mga abubot. Eh pag-uwi namin dito, isang plastic na ipit, tsaka headband ang dala. Eh sabi ko, gagawin ko dyan, pamigay ko sa mga bata. No? Binigyan siya ng mga damit. Ako naman, binigyan ng tablet. Binigyan din ng relo. Bigay lang yan, ha? No? Eh sabi ko nga doon sa mga kapatid, pambihira kayo. Binihisan niyo. Binusog ninyo si Sister Susan. Tapos ginawa pa ninyo Diyos. Kaya huwag kang humigit ang pinagpapana ka na hindi ka tapat. Ay itong ginagawa natin dito, pintukan ito para pagpalain ka. Sino gusto pagpalain ng Diyos? Magtanim ka muna. No? Ito yung ating kailangan. Kaya palapakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ito ngayon lahat. Habang lumalapit yung ating pong mga manluto. Bago tayo humiling, tanungin muna natin.